Okay, Opo. Direktor, Opo. pakikwento niyo nga ho sa amin, paano natuklasan ng NBI na may Mhm. ganitong klase ng plano? Well, this is supposed to be an ordinary operation po. Yung day-to-day lang na operation, regular operation ng NBI, we do that entrapment. Ito pong binabanggit na talent manager o bugaw na sinasabi, nasa radar na po ng NCR STG yan, yung regional office namin. Okay. Yun po yung so nung na-involved sa human trafficking, nagpo-provide ng mga babae at lalaki for a fee, para po magbigay ng sexual favors, ganun po. So nagkasa po ng entrapment operation yung NCR. So entrapment sa isang 5-star hotel at nung kasi entrapment, na-entrap nga po, dinala sa opisina dito sa NCR para imbestigahan, i-process na po. Nung pinoprocess na, sinasabi, wala naman kaming illegal na ginagawa, sabi niya ganun. Ano lang naman, wala naman kaming natanggap na pera. Naka-body worn cameras naman po yung mga tao natin. So, may ebidensya po talaga. Until nagsalita na parang, sabi niya, baka naman ginigipit kami dahil dito sa, ito ba may kinalaman dun sa trabaho namin na pinapagawa sa amin tungkol kay Senator Recto. Ganun? Senator pa nga po ang tawag. Opo. Ganun Kaya lang, nag-volunteer. bigla out of the blue, sinabi lang nila na Siya nag-volunteer. nag-volunteer. Natakot na po Natakot dahil gusto, siguro, tumatanggi talaga. Baka parang nag-speculate na baka naman kaya nyo kami inuhuli dahil doon sa pinapagawa sa amin ni Secretary, kay Senator Recto. Senator pa po yung term. So tinawagan po ako nung team leader, sinabi na gano'n. Sabi ko, teka, imbestigahan nyo na yan, palawakin nyo na, tingnan nyo na bakit binabanggit yan. Baka there is something na plano. So doon na po, at nung inimbestigahan, yung doon sa 5 babae na kasama, yung isa, nag-volunteer na rin na information, nakasama pala siya doon sa kinakausap ng grupo nga ni Congressman Jim Paras. So ganoon na po, at yan, ang nag-exclusive interview naman po dyan, na pinayagan ng abogado nila, nung talent manager, si Jan Consulta, kaya nakuha niya yung statement mismo openly, buong na statement nung si alias Jen at si alias Ken. Yung ginamit na alias, hindi po binibigay yung totoong pangalan. So that is a human trafficking case na lumabas meron palang plano kay Executive Secretary. At binanggit nga po yung pangalan na ang kausap at kaharap nila mismo ay mga abogado kasama si dating Congressman Jim Paras. At yung pong paglutang ng pangalan ni Congressman Libiste ay nanggaling po yan kay Congressman Jim Paras. Kaya naman po, kaya namin sila pinapatawag, hindi naman dahil sinasabi na sila kaagad pinaniwalaan ng suspecha. They're innocent until proven otherwise. Yun po yung prinsipyo natin dito. Gusto namin magbigay linaw po sila. Dahil mabigat po na akusasyon yung ibinabato sa kanila. So ang naturalesa po nito, kung nag-iimbestiga ang otoridad at NBI, dapat mag-cooperate kayo, lalo na't sinasabi ninyo na wala kayong kinalaman. May nabanggit Hindi na naman po. hindi naman po pwede sa social media lamang at sa pahayag lang itinatanggi. Kailangan officially po, meron tayong statement po niyan. Meron po kayo nabanggit na may kasama din mga abogado, si dating Congressman Jing Paras nung kinausap itong mga ito. Nakuha niyo ba yung pangalan ng mga abogadong yon? Well, yun po yung aming kinukuha ngayon na identity nila at may mga ginagawa tayo po mga hakbangin at kaya nga po sila pinapatawag na dahil para bigyan linaw ito kasi mabigat pa nga po na akusasyon, hindi naman po pwedeng baliwalain lang po natin dahil hindi naman po siguro magsasalita ng ganun basta-basta at malaking mga tao yung mga binabanggit na wala tayong nakikita pinanggagalingan. Tama po ba na 5 million pesos yung sinasabing ibabayad dun sa bugaw at saka sa mga babae once na naisagawa yung pinapatrabaho sa kanila? Actually, nagsimula sa 6, sabi, tapos 5.5 para may 500 pa raw na komisyon si Kong Jing Paras, tapos 5M, taging 1 milyon, 4 na babae, at saka si yung pong ating talent manager. So, yun po yung pangyayari niya, kaya iniimbestigahan po natin ngayon. At doon natin po titingnan kung anong mga anggulo pa po na dapat nating sipatin. Ano daw po ang motibo? Bakit ika-character assassinate itong si Executive Secretary Ralph Recto? Yan po. Actually, sinabi doon, local politics sa Batangas, yan ang magkakalaban. Yun po yung binanggit according po kay Jing Paras. So, let me make it clear na as to Congressman Libiste, sa ngayon, ang pinangahawakan nating ebidensya, ay yung pahayag lang ng 2 tao, si alias Jen at alias Ken, base sa sinabi ni Congressman Jing Paras. Kaya magbibigay linaw dito si Congressman Jing Paras at yung mga ebidensya pang makakalap namin. So gusto namin sana dumalo sila sa Webings para we will confront them with other evidence na meron po ang NBI. Ano po yun? Ano po yung other evidence na meron po ang NBI? Pwede niyo ho bang ibahagi sa amin, attorney?
unang-una na po yung sinumpang salaysay ng dalawa at yung video na salaysay nila. Mhm. Pero as to the other evidence, I'd rather na makaharap namin sila before we make it public po. Ano po yung laman noong mga cellphone na nakuha ninyo doon sa Bugaw at saka doon sa mga Yan po, babae? yung other evidence, isa na po yan. Bigyan ko na po ng isang kasagutan si kasamang Joel po. Opo. Yung pong exchange ng Viber messages ni Congressman okay. para sa ni ano po nito ni yung talent manager. Mhm. Kasi deny So I want to hear them to categorically deny under oath dito na hindi nila kilala ng tao at walang pangyayaring yan at walang plano na gano'n. Mhm. Para naman po mas malinaw na ebidensya. May hawak kayong mga Viber exchanges sa pagitan Meron ng po. Bugaw at ni dating Jing Congressman Paras. Jing Paras. Tama, meron po. Meron po. Pero kay Opo. Libiste, wala. Wala. Yun nga po, yun yung sinasabi natin, ang tinitindigan natin dito ay yung statement ng dalawang witness na sinabi ni Congressman Jim Paras. Okay, paano po Director, nagpasinungaling na po yung dalawa si dating Congressman Jing Paras at si Congressman Leviste. At sabi ko nga kanina sa recent post niya, sinabi niya na tinatanggi niya ito, kilala niyo raw po siya, nirepost niya yung message dati na you're proud of him dahil sa kanyang pagiging mabuting politiko, and sabi po niya pinapatawad na niya kayo kasi alam niya na napag-utusan lang kayo, Director. Well, unang-una po, bakit naman niya sasabihin pinapatawad ako? Wala naman po akong kasalanan sa kanya. Mhm. Inuulat lang po natin kung ano yung sinabi. Pangalawa, hindi po ba pinupuring magaling na politiko, kundi ang tingin ko sa kanya, that was 2025 August, malayo yung mararating niya na mabuting tao siya. But people change, ano po, di ba po? Mhm. At ang sinabi kong sagot nga dyan, no one is above the law Yes. So hindi dahil may pwesto na, may kapangyarihan at may kayamanan, ay iisip na tayong gumawa ng mga masama. Mhm. Mabuti nga po ipinost na yan kasi at least nagpapatunay po yan sa pagkatao ko na kahit kaibigan ko, kasama ko, kung kailangan may imbestigahan at papanagutin ka sa batas, gagawin po ni Director Matibag yan at ng NBI. Napag-utusan So ka yun lang lang daw po po. yung masasabi. Wala po utos sa akin. Ang akin pong commitment ay sa batas at sa mandato ng NBI na sinusunod po natin ang ebidensya, ang proseso at ang naayos sa batas ng ating investigasyon. Ang aking pong track record, kahit maiksi pa rito sa NBI, makikita naman na wala tayong ginawa rito na taliwas sa batas. Okay. Marami pong parinig, maraming sinasabi, maraming pagbibintang na later on mapapatunayan, hindi pala totoo. Kahit isa-isahin po natin, sinasabing ako yung lumusob sa Senate, lumabas yung CCTV, hindi. Sinasabing may bahay ako sa Amerika, eventually yung una nag-post umamin, hindi pala sa akin. Mhm. So there are attempts to smear my reputation, pero yan po yung aalagaan ko. At yan po, kilala rin po ako ni Congressman Libiste. Katunayan, siya po nagmamalaki na mentor niya ako. Ay, wala po ako itinuro na gumawa ng kasamaan. Kaya kung mentor niya po ako, dapat komportable siyang pupunta rito sapagkat malinis ang konsesya niya at alam niyang wala siyang ginawa. Handa siyang magkaroon ng sinumpaang salaysay dito na kahit saan makarating titindigan yung sinumpaang salaysay na yan. Okay. Maliban kay ES Recto, meron pa raw ibang opisyal na target. Tama ba, Attorney Matibag? Well, meron na pong mga spekulasyon dahil nung na-cover na, naglabas na ganyan, although may mga reports nga po sa amin that there is a possibility. We are not discounting the possibility na pwede pong gawin. Kasi ang nakita ko sistema po rito, parang yung sa Russian yan, sa KGB rin, yung compromat Mhm. Yung ginagawan mo ng mga dossier, ng mga negative Yes. dossier po na yung mga personalities na malalaki, para doon mo sila pag-uhuin. Nangyari na po yan Mhm. So that could be a system or a modus na gustong gawin po ng mga gustong may mga kalaban po sa politika. Nakausap niyo na po si ES Recto tungkol sa bagay na ito, Attorney Matibag. Opo, nag-usap na po kami and I think he himself is planning kung ano yung legal steps na gagawin niya. But of course, nakasandal po siya doon sa investigasyon. At buti po, binanggit niyo yung sinasabi din ni Congressman Libiste na bakit hindi, kung gawa rin sa Babdalo, ba't hindi ko patawag daw si ES Recto at tanong sa pambababae. That is, hindi po ganun yung sistema Siya po yung prospect na victim Siya yung bibiktimahin So yun muna po mga nagpaplano, yun ang ipatawag natin. And eventually, pag may findings at gusto magreklamo ng taong gustong biktimahin, saka po natin kausapin. May ihahain na po kayong kaso laban doon sa mga nahuling bugaw at saka yung babae. Naka-inquest na po yan. Yung Naka-inquest babae na. po, So, hindi po Yung natin, pag human trafficking po, ang mga kababaihan po, Biktima yung sila. mga subject, they're victims. So we turn over them to DSWD. So yung bugaw, Yun lang pong, may kaso na Meron na na po. human trafficking. Alright. Opo, nakapile na po, qualified human trafficking. Kaya doon sa mga nagsasabi na scripted, wala naman po sigurong matinong tao na papayag na makulong sila ng no bail at isasakdal sila for human trafficking para lang merong pag-uusapan po na script. Kaya
minsan po yung mga tao kailangan po siguro magsuring maigi at tingnan po kung ano talaga yung nangyayari. Webes po, no? Oo. Webes po itong... Webes po yung patawag sa kanila. patawag ano sa po. kanila. Kung hindi po Opo. pumunta, August 6. kung hindi pumunta, Attorney Matibag, Well, ano well, magiging ang treatment ninyo dyan? Well, we will rely on the evidence na dumating sa amin. And if a case will be filed, so warrant, so we'll file a case po. Kasi that is their opportunity to explain. Mm-mm. So, titingnan po namin what could be the reason. Sa akin po, sana pumunta. Mhm. Kasi pares po sila, dating kongresista at isang kongresista, malino naman po sila yung gumawa ng batas na mandato ng NBI. Mhm. So dapat po siguro respetuhin bilang isang pasunurin sa batas. Ano po. Mm. At mabuting tao, sabi nila. Ano po. Mm-mm.